Ito ang pwede palang mangyari at gagawin nila. Kaya by next month ay magiging mas malawak po yung gawain at gagawin ng mga staff secretarial ng Justice Committee. Kasi ang gagawin pala, ayon kay Congresswoman Jinky Luistro, na siya ang chairman ng Committee on Justice ng ikalawang distrito ng Batangas, na pagkatapos ng kanilang hearing, lahat ng mga ebidensya at record na nakalap ng Justice Committee, iimprenta ito at papadala nila, bibigyan ng kopya ng lahat ng mga ebidensya ang mga congressman. Kung 300 mahigit ang congressman, lahat sila bibigyan ng kopya at bibigyan ng pagkakataong kanilang masuri, aralin ang mga dokumento para bago magkaroon ng pagdesisyon ang sa plenaryo na kailangan ng 1/3 vote para ma-impeach si Sara or ma-dismiss ang kaso laban kay Vice President Sara Duterte, ay dapat merong dokumentong kompleto ang mga kongresista. Hindi lang pala yung mga member ng Justice Committee ang dapat merong record o merong idea sa mga proseso at ebidensya. So ibang-iba ito kung yung mapapansin noong nakaraang impeachment 1 ni Sara Duterte. Hindi dumaan sa Committee on Justice, nagkaroon ng 284 congressman pumirma at ini-impeach na kaagad, at yung article of impeachment dinala sa Senado. So mali daw yung proseso ngayon, sabi ng Supreme Court, kaya unconstitutional. Ngayon, ang sabi ng Supreme Court, bigyan ng pagkakataon ang akusado at bigyan din at dapat alam ng lahat ng membro ng Kongreso ang ebidensya at dokumento bago sila mag-decide. So yan po yung gagawin ng committee. Kaya pala medyo after ng mga hearing ay ilang araw pa nating hihintayin bago sila magdesisyon, magkaroon ng schedule sa plenary para pagtalakayan. Ang gagawin ko kasi dyan, pag nabigyan na ng kopya ang lahat ng opisina ng congressman at pagkakataon na kailang basahin at aralin yan, i-schedule na ang sponsorship ng chairman ng committee sa kanilang recommendation. Kung halimbawa ang recommendation, impeach Sara or dismiss impeachment, yan ay subject pa rin for voting, for vote ng mga congressman. At yung kanilang makikitang dokumento at aaralin dokumento, yun ang kanilang pagbabasihan kung sila'y pabor ma-impeach o pabor ma-dismiss ang impeachment ng pangalawang Pangulo. Ganun pala ang mangyayari. So, mahaba-haba. At ngayon, palang sinasabi na natin, oy mga congressman, magbasa kayo, aralin nyo. Baka mamaya sa sobrang inyong bakasyon at busy sa inyong mga negosyo at ibang pinagkakabalan, sabihin nyo, wala kayong natanggap na dokumento. Sabihin nyo, wala kayong alam sa ebidensya. Abay, mahirap yun. Iyan yung gagawin ng committee ngayon. Bibigyan kayo, isusubo na sa inyo ang mga dokumento. Aaralin na lang. Ngayon, kung sabihin, paano may kung pala absent? Pala absent yung natawag dito, congressman. Anong gagawin? Hindi natin kasalanan yun. Ang issue at susundin ng Justice Committee, bigyan ng lahat ng dokumento ang mambabatas para makapag-aral at makapag-decide sila. Yung Justice Committee member, ex officio ng committee, hindi na ho yun, alam nila kung nangyari. Pero maraming congressman walang oras doon dahil hindi sila member. So pag ikaw ay hindi member, ayan na yung pagkakataon mo. Ay ang regular member ng Justice Committee, 39 kasama ang chairman. Pag sinama mo yung mga ex officio, baka umabot na mahigit na 55 o 50 plus na member na merong authority sa Justice Committee. O di minority pa rin yun kasi 300 plus sila. Kaya ganong karaming dokumento yung i-imprenta at ipamamahagi. Wow, matrabaho yan at magastos yan. Kasi pera ng taong bayan ang gagamitin sa imprenta, pagbili ng dokument, ng papel para mag-imprenta at i-distribute. Sabagay, madaling mag-distribute yan. Kasi lahat ng mga congressman, may opisina sa Kongreso, doon lang na may bibigay yun, hindi naman sa district office. Pag yung congressman nasa district office at hindi pumapasok, yan ang problema, hindi niya alam. Bahala ng staff niya. Iisang compound naman yung opisina ng congressman sa batasan. So madaling ibigay yung mga record.
Pag naibigay yun, kung bibigyan siguro ng 3 days, 1 week na aralin, after nun, tama-tama. Next month, magre-resume na. Tapos na yung recess, mahabang recess ng Kongreso at Senado. Palagay ko, hindi naman dahilan pagod or busy mga congressman. Tapos na yung kanilang bakasyon. Focus na sila sa trabaho. Lalo na yung mga non-member. Ayan po ang mangyayari. For information, for education. Ayaw natin pangunahan. Impeach or dismissal ng kaso, nasa kamay ng mga congressman. Makakakuha ba ng 1/3 vote o hindi? Aba, hindi natin pwedeng pangunahan yan. Pero yung issue ng mai-impeach ba sa side ng Committee on Justice, si Sara Duterte, medyo mataas na ang percentage nun. Kasi itong mga member ng Justice Committee sa ilang mga butuhan at desisyon na kailang ginawa, laging majority ang nakukuha sa mga ruling at saka proseso. So malamang pag nagbutuhan sila, kung impeach o hindi, sa committee level sa committee yung pinag-usapan, malamang ma-impeach si Sara sa committee. Pero sa plenary, ibang bagay yan. Hindi natin pwedeng pangunahan kasi hindi natin makukontrol ang kaisipan, kaalaman at damdamin ng mga mahigit na 300 congressman. At yung 1/3 na silang kakailanganin boto, hindi rin natin kontrol yan. Kaya kaabang-abang. Pero pagkatapos niyan, mabilis ang transfer niyan sa mataas na kapulungan. Sabi ni Senador Lacson at Soto, handang-handa na sila. Yung oposisyon, lead by Alan Peter Cayetano, wala tayong narinig sa kanila. Maliban lang kay Padilla at saka Amy Marcos, talaga ngayon pa lang basura na sa kanila ang impeachment. Galit pa nga si Amy doon sa mga testigo ng Justice Committee, lalo kay Madriaga, di ba? Nanlilisik yung mata ni Amy nung mag-press conference. Ang sama nung kanyang sinabi laban kay Madriaga. Bias na kagad siya ron. Si Robin Padilla, lalo naman yan. Hindi daw kailangan ng impeachment. O, di ba? Labag sa batas yung statement na yun kasi ang linaw sa saligang batas na ang impeachment dadaan sa Kongreso at Senado. Ang Senado, trial, and decide. Pero mukhang hindi nalalaman ni Robin Padilla yun. Di huwag natin pilitin kung hindi niya alam yun. Kasi ang kanyang paniniwala, wala daw yung impeachment. Wow. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo, ha? Sige. Please like and share. Kasi maraming nanonood pero hindi yata natin subscriber. Pero hindi lang ho sa YouTube tayo magkakasama araw-araw. Kahit yung ating Facebook page sa Mike Abby Opinion at saka MA Pinoy TV, aktibo na rin ho parehas yan. Okay? Kaya sama-sama tayo doon. Wala namang personalan dito. Issue lang. Ang namimersonal lang yung mga siguro, hindi ko alam kung ano sila. Bakit sila namimersonal at nambibintang? Yung iba nga nagbabanta pa sa buhay ng may buhay. Yun po ay mababang level. Huwag na natin pamerisan yan. Hindi magandang pag-uugali yung magbanta ka sa buhay ng may buhay kasi wala kang karapatan sa buhay ng iba. Issue lang. Walang personal. Dapat